Galing talaga ng mga Pilipinong gumawa ng mga kontrobersal at pinag-uusapan. Alam ba niyo ngayon na ang pinag-uusapan ngayon sa maraming pinanggagalingan ng mga balita ay biro'y totoo. Run, Sara, run. Takbo, Sara, takbo. Natawa ko doon, kala ko kung bakit gano'n. Run, Sara, run. Hindi ho sa 2028 Hindi po. Ngayon na. Gusto nila. Takbo, Sara, takbo. Alam mo bakit? Kasi po kinasuhan ng plunder. Ang plunder, non-bailable offense. Malversation of public fund, graft in corruption, may pagkakulong. Pag na-file ang kaso sa Sandigang Bayan at may probable cause, automatic, warrant of arrest yan. Non-bailable ang mga kaso. Kaya ang sabi ng iba, run, Sara, run. Takbo, Sara. Ano, takbuhan yung kaso? Ngayon ka na tumakbo, huwag sa 2028. In other words, yung civil society, marginalized sector, abogado, professional, simbahan na Catholic group, simbahang nasamahan ng mga simbahan, nakita nila itong ebidensyang ito. At tama lang yan, tamang proseso, yan ang rule of law. May ebidensya yung civil society, dinala sa ombudsman, kinasuhan si Sara. At mabigat yung kaso yan. Mayroong authority ang ombudsman. Tanggapin yung kasong yan, yung reklamong yan, i-evaluate nila, dalhin sa korte kung kinakailangan. Kasi wala pong immunity ang pangalawang pangulo sa kaso, especially graft in corruption plunder itong pinag-uusapan. Yun ang dahilan kung bakit pumutok ang usaping run, Sara, run. Takbo, Sara, takbo. Ayan, napaaga ang pagtakbo. Ngayon ang tanong, tatakbo ba si Sara? Tatakbuhan ba ni Sara Duterte ang plunder? Malversation, graft in corruption, non-bailable offense, iyan ang ating aabangan. Siya ba'y gagaya kay Saldico? Siya ba'y gagaya kay Harry Roque? Siya ba'y gagaya kay Bantag? Siya ba'y gagaya doon kay yung dating kaibigan niya, si Tebes? O lahat ng nagkaroon ng kaso na may warrant of arrest? Tanong lang ito, hindi ko inuusgahan. Tatakbo ba siya? Ngayong panahong ito, huwag natin pag-usapan yung pagtakbo sa 2028. Kasi sa aking personal na pananaw, napakalaki ng damage nito. Hindi ko sinabing guilty. Pero malaking damage ito sa political career ni Sara Duterte. Ang kasong pandarambong, malversation, graft in corruption na ngayon ay formal lang nakapile sa tamang proseso, ombudsman patungo ng Sandigang Bayan. Ang kaso ito. Kung hindi nagtagumpay ang mamamayan sa unang impeachment dahil sinabi ng Supreme Court ay unconstitutional, ito, korte na ito. Talaga namang magkaiba yung impeachment kaysa sa korte. Dati ko na sinabi yan. Ang impeachment para lang sa removal, pagtanggal sa posisyon. Ang kaso sa korte, yan po ay may pagkakulong. Sa impeachment, walang kulong Pero sa korte, may pagkakulong pag napatunayan. So, dyan po, kaya pinag-uusapan yung run, Sara, run. Ngayon, hindi sa 2028 Actually, damage na yan. Pagdating ng 2028, baka abutin pa ng 2028 yung kasong yan sa tagal. Eh, paano kung magkaroon ng warrant of arrest, di nakakulong? Ano, paawa, epek na naman, drama-drama na naman. So, gising na ang mga Pilipino. Hindi ito harassment, hindi ito political harassment, ito ay pagpapatupad ng batas, rule of law. Ang civil society hindi pwedeng maliitin. Ang civil society ay lehitimong Pilipino. Ang kanilang mga hinaing at dokumento napakaraming isinumite, yan ang basihan. Sa di umanay korupsyon, pandarambong, malversation ng public fund. Yan ay doon nangyari sa Department of Education ng siya ay Secretary at sa Office of the Vice President. So, ayan po ay lehitimo. Ano, mag-a-abroad ba? Babalik pa ba? Di ba nasa abroad?
ang ating aabangan ngayon. Ano ang gagawin? Tatakbo ba si Sara? O haharapin itong kaso? At dito natin masusubukan si Boying Remulla, ang pagiging independent ng ombudsman. No one is above the law. Okay? Walang kinalaman ng Malacanang, walang kinalaman ng gobyerno sa kasong ito. Ngayon lang kasi, ngayon pa lang, binibintang na nila sa PBBM kay Pangulong Marcos, kalokohan. Civil society nga ang complainant hindi gobyerno. Kaya walang kinalaman ng gobyerno dyan sa kasong yan. Ang civil society ay mamamayang Pilipinong nag-file ng kaso. Kaya pag gumalaw ang ombudsman, dinala ito sa Sandigang Bayan at kung ano man, ito ay base sa ebidensya. Hindi kautusan ng Malacanang, hindi kautusan ng sino. Dokumentong isinumiti. Isang pick-up na mga dokumento, parang 20 bandil na napakatataas ng dokumento galing sa civil society. Mamamayang Pilipino ang complainant, mamamayang Pilipino nagsumiti ng dokumento, kaya mamamayang Pilipino ang tatayo dito sa kasong ito. Hopefully, tulungan ng ombudsman. Makita ng ombudsman. Pero palagay ko, kitang-kita yan. Wala namang hindi nakakita na yung sino ba si Piatos? Sino ba si Pampano? Sino ba si Villamin? Pagkatapos yung pagka-ingkas nila ng 125 million, 3 araw lang na-ingkas nila. Tapos another 37 million sa Department of Education. Kaya nga 612 million pasok na pasok sa plunder law o pandarambong. Malversation of public fund. Graft and corruption. Yun po yun. Hindi ko inuhusgahan, ipinapaliwanag ko lang. Ano ang karapatan ng taong bayan, civil society, anong obligasyon ng Office of the Ombudsman, at siyempre, meron bang kinalaman o wala ang Malacanang? Ngayon pa lang, wala kasi hindi gobyerno ang complainant. Tayo naman, ako naman, nagpapaliwanag, binabalita ko sa inyo, doon sa mga matatalino, nakakaintindi, marami yan. Majority ng Pilipino ay matatalino. Ito ay para sa inyo. Sa mga saradong isip, dahil kasama siguro doon sa anti-Marcos, anti-government, or kaya ay troll at basher, ay huwag na natin intindihin yan para hindi tayo mahawa sa kanilang kung ano man pagkatao nila. Wala sa hulog, huwag na natin pansinin yan. Okay? For education, for information, yan ang ating pananaw tungkol sa isyong ito. Malakas ang ebidensya, may karapatan ang mga nagreklamo, may obligasyon ng ombudsman, rule of law, kaya nga ang dating tanong again, run, Sara run, now na, hindi sa 2028. Matindi talaga ang batas. No one is above the law.